Yan, eto po, hindi naman tayo natatakot dito dahil wala naman tayong fake news na sinasabi dito. Kaya lang po, biktima na tayo nito eh, no? Yung mga fact check. Okay lang po yan kung ang sisitahin po nila, kung imbestigahan po nila, ay nakadirekta talaga sa mga nagpe-fake news at saka yung mga scammer. Pero yung usapin po na cyberbully, ano po ibig sabihin yan, no? May mga vague po kasi. Sino po ang magdedetermine na cyberbully yung isang social media? Alam niyo po, delikado po to dahil mayroon pong karapatan maski po ang mga vlogger. Kasi ito po yung pamagat ng sa Manila Bulletin po, ito po ang sinasabi nila, House probe on rampant fake malicious social media news push, 'di ba? Okay lang po kung fake news lang yung imbestigahan nyo meron kayo nilagay na malicious. Okay, sino po ang magdedetermine ng malicious? Yung sinasabi ng isang taga-social media o mga vlogger. Alam naman natin ng mga vlogger to, no? Alam din naman natin na hindi naman yung mga pro administration vloggers, alam din naman natin na hindi nyo po pag-iinitan eh. Alam na po namin to eh, na ang mga pag-iinitan nyo po rito ay yung mga sikat na mga social media vloggers na pro Duterte. Buti na lang, hindi tayo sikat. Kaya malamang hindi tayo maimbita dyan. No? Ayan po yung maganda sa hindi kasikat eh. Pero yan po yung problema, no? Yung fake news, wala po kaming problema dyan. Kasi talaga namang dapat kang kasuhan kung nagpapakalat ka ng fake news. Pero yung iba po, halimbawa po, ayan, no, scammers. Ito naman sa politiko, no to scammers, cyberbullies, House leaders seek probe on fake malicious social media posts. Okay. Yung scammers, okay po yun dahil dapat talagang matigil yung pang-scam. Ano po ibig sabihin ng cyberbully? Di po ba? Sino po magdedetermine na cyberbully po yung nagaganap? Kasi po, mga congressman po, umaangal na sina-cyberbully sila eh. Parang may narinig ako na mga cyberbully daw po yung mga ibang vlogger. Sino po magdedetermine na cyberbully yung vlogger o hindi? Kayo? Ikalawa kong tanong, sino magsasabi kung malicious yung paraan ng pagdidiscuss? Halimbawa ito, 'di ba? Pro Duterte kami. Malamang ang masasaktan sa amin, 'di ba? Malamang ang masasaktan yung mga anti-Duterte. Pero paano nyo i-determine yun kung malicious yung sinasabi namin? May karapatan kami magpahayag. Yan yung magiging problema natin dyan. Baka mauwi itong mga, pag gumawa kayo ng batas tungkol dito, ay baka mauwi ito sa censorship. Alam nyo, ang dami na pong yung Facebook nga po, tsaka yung, tapos ire-report daw. Paano daw ire-report? Paano nyo ire-report yung mga cyberbully? In the first place, paano nyo matatawag na sina-cyberbully kayong mga congressman at yung matataas na tungkulin? Yun yung problema nito eh. Di ba? O katulad, mahirap po to eh. Kasi tinitiyak namin na mauuwi po to sa censorship. Yung mga fact checker, halimbawa po, magbigay tayo na halimbawa. Ilang beses na akong na-fact check niyang mga fact checker na yan. Yung etong mga sila Bitog, ano ba yung fact checker na yan ng Rappler?
Samantalang opinion ko yun. Paano nyo ifa-fact check yung opinion? Vera Files. Ilang beses na akong pinact check niyan eh. Binasa ko naman kung ano yung pinafact check nila sa akin. Ang pina-fact check nila, yung opinion ko. Hindi nyo pwedeng i-fact check yung opinion ng isang tao. Mas matalino pa yung Vera Files kaysa sa mga ilang congressman. Sino magdedetermine? Kung halimbawa sinabi nyo, mali-mali itong sinasabi ni Badong na to. Opinion ko yan eh. May mali bang opinion? ang fake news, yung facts lang. Halimbawa, sinabi ko, pwede rin nga hindi pa fake news yung facts. Pwede rin nagkamali ka lang. Di ba? Yun po yun eh. Yun yung ano doon na tatakotin nyo ba yung mga vloggers para tumahimik? Kaya kayo mag-iimbestiga ng ganyan? Alam nyo po, thank you very much muna. Thank you very much muna kay Jindosh na nagbigay sa atin ng 599 euro. Yan. Alam nyo po, mahirap po yan. Kasi madalas na kaming, walang power yung mga fact checker. Kung ang gawin yung fact checkers, yung mga Vera Files, yung mga katulad ng Vera Files, ang dami na nilang pina-fact check sa amin. Mali-mali naman yung pagpa-fact check nila. Pag fact check po, facts lang po ang dapat nyong chine-check, hindi po yung opinion namin. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ang sinabi ko, no? Yung isa sa mga naalala kong pina-fact check nila sa akin. Ang sabi ko, baka etong pagpa-file sa ICC, kasi yung presidente si Tatay Digong, nag-file sila. Nag-file sila ng ICC, di ba? Kaso sa ICC. Ang sabi ko, baka hindi na true people power yung gawin nilang pagtatanggal sa mga presidente, kundi dadaanin na nila sa pagpa-file ng kaso dito sa ICC. So sa madaling salita kako, halimbawa lang to paano sila gumamit ng fact check. Sa madaling salita kako, halimbawa, di ba, pinailan nila si Tatay Digong sa kaso sa ICC. Pwedeng matanggal si Tatay Digong. Dahil pag sinabi ng ICC yun na huhulihin nila si Tatay Digong. Dahil hindi sila makapag-come up sa people power, madalas pong manawagan ng people power yung mga dilawan noon, nung panahon ni Tatay Digong. Pero 30 lang yung nagpupunta sa EDSA. Konti lang yung nagpupunta sa EDSA. 500 yung pulis. 30 lang sila. Kaya sabi ko nga, dahil hindi na umuubra yung people power, nagsampa na sila ng kaso sa ICC na lang. Baka matanggal nila si Duterte sa ICC. O yan na magiging people power. Akalain nyo, pinak-check ako. Paano raw magiging connection ng people power sa ICC? Yun yung sinasabi kong danger niyan eh. Samantalang binibigay ko lang halimbawa na kung hindi, ang point ko dun, tapos wala ka ng chance na magpaliwanag. Dahil sila na ang tama eh. Minali na yung minali na yung sinasabi mo. Ayun na nga eh. Alam nila yan. Alam nila na kontrolado nila yung media. Alam nila na pabor sa kanila yung media. Kita nyo hindi media yung sinasabi nilang nila, iimbestigahan. Direkta social media ang kanilang iimbestigahan. Ano yung iimbestigahan sa social media? Yung fake news at saka yung malicious news. Ano po ibig sabihin ng malicious? Sino po magdedetermine ng malicious? Isa pa.
Eto pa, meron pa ritong sinasabi, cyberbully. Sino magsasabi na cyberbully kami? Sasabihin, may inaapi kaming congressman dahil sa aming mga pagsalita. Yun yung problema. Mawawalan ka na ngayon ng, di ba? Tama po yan. Tama yung sinasabi mo, Vicky. Dapat yung opinion, hindi yan pinapact-check. Kaso nga, yung fact-checker nila, pati opinion, pinapact-check eh. Yun yung problema. Sino yung magiging fact-checker nyo? Etong mga fact-checker ngayon, yari kami dyan. Pero hindi naman matatakot yung mga vlogger eh. Lalo nyo lang ang pasisikatin yung mga vlogger eh.